Ate? Aki? Sa cellphone video na ito, kita ang kalunos-lunos na sinapit ng 4 na taong gulang na si Jeremiah. Nasunog ang halos buong katawan niya matapos sumabog ang isang LPG tank sa kanilang bahay sa Parañaque City. Maging ang kanyang inang si Sarah, malubha rin ang tinamong sugat dahil sa pagsabog. 1, 3. Pero bago sila ma-confine sa ospital, tinanggihan sila ng 2 pampublikong ospital dahil sa kawalan daw nila ng burn unit. Ganito rin ang sinapit ng 6 na taong gulang ng batang si Stephen. Nalapnos ang kanyang katawan matapos naman siyang matapunan ng mainit na tsampurado. Tinanggihan rin daw sila ng 3 ospital dahil sa kawalan rin ng burn unit. Ano ang tugon ng pamahalaan para masolusyonan ang kakulangan ng pagamutan para sa mga biktima ng sunog o lapnos? September 18, 2022, nasa labas ng kanilang bahay sa Parañaque City ang mag-inang Sarah Jeremiah. Biglang sumabog ang tangke nila ng LPG sa sobrang lakas. Nasunog ang kanilang bahay. Namatay ang bayaw ni Sarah at isang kapitbahay na nag-aayos ng LPG. Pati silang mag-ina nadamay sa apoy. Naamoy ko na po siya na parang amoy gasol. Tapos yung binilan po namin ng gasol, chinat ko na po siya nung gabi pa lang. Tapos yun, pinapunta niya po, siya po yung nag-ayos ng gasol. Habang inaayos ang LPG, dito na raw ito biglang sumabog. Lapnos po yung balat namin. Ang nararamdaman lang po talaga namin, hindi po kami makahinga. Naninikip po yung dibdib namin. Isinugod sila sa pinakamalapit na pagamutan pero tinanggihan daw sila ng 2 public hospital. Hanggang sa madala silang mag-ina sa Philippine General Hospital at doon na na-admit. Ate? Aki? Ito yung kaawa-awang kondisyon ni Jeremiah nung 3 taong gulang pa lang siya. Nasa ospital siya dito at ang kanyang kausap ay ang kanyang ama. 7. Hirap rin siyang makapagsalita. Umabot ng 3rd-degree burn si Jeremiah. 60% ang kanyang katawan ang nasunog. Pagpunta po namin ng PGH, tinubuhan po agad kami lahat. As in 50-50 talaga tong batang to. 60% naman ang katawan ni Sarah ang nasunog. Inoperahan po agad kami. Bilalatan po yung mga namin na nangingitim na. Tapos ito po siya, parang tinapat na po yung asawa ko ng doktor na himala na lang daw po yung makakapagpabuhay dito kasi nga hindi na rin siya nagre-respond. Makalipas ang eksaktong 1 taon, natagpuan ng reporter's notebook ang mag-ina sa bago nilang inuupahang bahay sa Parañaque City. Naabutan naming hirap makakilos si Jeremiah. Hindi pa rin lubusang naghihilom ang kanyang mga sugat. Hindi rin siya makalakad. May mga hindi pa rin naghihilom na sugat si Sarah. Hirap din siyang maigalaw ang kanyang mga kamay at katawan. Halos hindi na rin siya makatayo. Kapag nasunog ka po kasi, yung mga joints mo po, magdidikit-dikit po yan. Ooperahan po para makabalik sa normal. Tapos hindi po ako nakakalakad. Kaming 2 po hindi nakakalakad. Kasi po gawa po ng matinding aksidente, hindi po kami nakakalakad mag-ina. Sobrang hirap po kasi sobrang sakit pa rin po kahit ang tagal-tagal na po. Hindi po ako makatulog ng maayos kasi pagising ko po. Tapos bago po ako matulog, sobrang sakit po. Rider ng isang motorcycle ride hailing app ang asawa ni Sarah na si Michael. Ang kita niya, ang pinagkakasya nila para sa gamutan ng mag-ina. Minsan po hindi po sapat. Sobrang dami po namin gamot na binibili po. Kasi pag di po namin naiinom, sobrang sakit po talaga. Tapos ang kati-kati po. Ay ikanalulungkot pa ni Sarah. Hindi makakapasok sa eskwela ang anak. Pwede po siyang bunihin ng mga taong makakakita sa kanya. Sana po kahit ganito yung nangyari sa amin, maging positibo pa rin po siya.
lumaki pa rin siyang maging mabuting bata kahit na ganito yung nangyari sa amin. Hirap ding tanggapin ng inang si Marie ang nangyari sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Stephen. September 4, 2023, habang nagluluto ng tiyemporado sa bahay ni na Marie sa San Pedro, Laguna. Laking gulat nila nang biglang matabig ni Stephen ang kaldero kung saan niluluto ang pagkain. Nakita ko na lang, binuhat-buhat na nung nanay. At sabi ko, ginanyan-ganyan niya yung damit at sobrang ang lugaw dito ng sampurado. Agad daw nilang binuhusan ng tubig at nilagyan ng toothpaste ang lapnos ni Stephen. Pwede nilang hugasan ng room temperature na tubig kahit galing sa gripo. Yun lang, okay na yun. Wag na wag nilang lalagyan ng toothpaste kasi mainit din yun. Makakadagdag pa yun sa injury ng burn. Dinala sa 3 public hospital si Stephen. Pero hindi raw siya inadmit ng mga ito. Pinapasok naman po agad kami ng ER. Nilinisan lang po siya, pinunasan, tinanggal yung mga toothpaste na nagdikit and then nilagyan po ng cream. Sinabi po sa amin nung nurse na naglinis sa kanya na bibigyan daw po kami ng referral, dalhin namin sa mas malaking ospital na may burn facilities po. Matapos tanggihan ng 3 ospital, napilitan sina Marie na iuwi na lang muna sa bahay si Stephen. Dito na ipinost ni Marie sa social media ang naging karanasan nila sa mga ospital. Dahil sa tila lumalala niyang kondisyon, agad naming inilapit sa lokal na pamahalaan ng San Pedro ang kaso ni Stephen. Nung gabing yon, agad dinala sa Philippine General Hospital o PGH ang bata. Habang nasa biyahe, makailang ulit naduduwal ang bata. Matapos ang 1 oras, narating namin ang PGH. Hindi na kami pinayagang makunan ang gamutan sa bata. Pero ayon kay Marie, 2nd degree burn ang sinapit ng anak. Sa ngayon po, okay na po siya, nakakapaglaro na, tumatawa. Hindi po kagaya nung una na puro lang siya iyak kasi may masakit. Sa datos ng Philippine General Hospital, mula 2013 hanggang 2015, umabot sa 400 ang burn victim na na-admit sa kanila. Pinakamarami ang mga batang edad 2 hanggang 14 na umabot sa 101. Sumunod ang mga nasa edad 25 to 44 na umabot sa 98 cases. 335 sa mga kasong ito, major ang severity ng burn. Mas maagapan sana ang gamutan sa mga kagaya ni na Jeremiah at Stephen kung marami ang mga burn unit sa mga pampublikong ospital. Sa kasalukuyan, 5 public hospital lang ang may burn unit sa buong bansa. Ito ang Philippine General Hospital sa Maynila, Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Southern Philippines Medical Center sa Davao City, at Quirino Memorial Medical Center o QMMC sa Quezon City. Ang burn unit, isa sa pinakamahalagang parte ng ospital yan, katulad ng ICU. Kasi usually kapag tumaas ng more than 20 to 30% ang sunog sa katawan natin, agaw buhay yan. Ibig sabihin, sunog yung balat, lahat ng fluid sa katawan lumalabas galing doon. Kaya madedehydrate sila. So kapag walang burn unit, hindi sila sanay gumamot ng mga pasyente. Pinayagan kami ng QMMC na mapasok ang kanilang burn unit. Nire-receive po namin ng pasyente galing from ER. Ang pasyente po, dinidress po namin po ito agad. Dito po sa dressing area po ng burn unit po namin. So dito po, kung titingnan nyo, meron po siyang shower. Ito pong shower po, meron po siyang filter na nanggagaling. Tapos meron din po siyang thermoregulator. Para po, once na nag-shower po ang pasyente, hindi po malamig. Sa ngayon, may 9-bed capacity ang ospital. Meron po tayong burn isolation, beds for critical patient, and meron din po tayong regular beds for magagaling ng mga pasyente po. Kung madaragdagan ang mga public hospital na may burn unit,
Tiyak na makikinabang ang publiko, lalo na ang mga mahihirap. Yung mga expertise pa na kailangan, maaaring yung capacity building, kailangan pong dagdagan, i-upgrade or Panghabang buhay ang epekto ng lapnos para sa mga gaya nina Jeremiah, Sarah at Stephen. Hiling nila ngayon, tulong para sa patuloy nilang pagpapagaling. Para kahit papano ay maibalik sa normal ang kanilang mga buhay. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.